So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up? Meron naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Ito ang pangalawa sa weekly dose of issues ko. Ang Grace Family, Season 2, Episode 4, Himas Rehas. Ating panuurin kung sino ang pinaka-bobo sa kanila lahat. Let's go! Humayag ka ng ka-level mo! Ano ba level mo? So, ano ba level mo? Anyway, ito yung mga nakaraan pa. So, abante tayo, no? Abante tayo ng konti. Actually, mga kahombre ko, nag-sorry na si B kay Emma, no? Napanood ko dito, nag-sorry na talaga. Pero dito, naging very aggressive siya. Napanood nyo naman lahat, no? Gusto kong malaman yung isasagot, no, ni Merk kay Wamos. Pero in this case, syempre, ito ay na-roll na a week before. So, next week pa tayo makakatanggap ng sagot kay Merk eventually, kung sasagot siya. Pero itong kaganapan na to is kahit papano na merong konting hint, no, ng answer kung saan si Wamos ay nag-grant, wala siyang kaalam-alam na naging ayos na sila. Ito, nagpabarangay muna si Emma. Alam niyo, pero later on talaga nagkaayos sila, no. Naging okay sila totally. Pinagbati sila ng leader na si Merk. And ayun lang yung tanging way na nag-trigger din sa akin para gawin yun. And kumuha muna ako ng mga opinion, hindi lang naman sa akin, sa maraming tao. So comment section. So si Emma, mga kahombre ko, siya yung typical na mga stupidong influencer na nagpapapatol o nagbabasa ng mga stupid comments tapos tinatamaan siya sa mga negative comments about her. Now, for me, Emma, yan yung kamalian ng mga influencers. At isa din yan sa kamalian mo. Halatang bagito ka pa. Wala kang kaalam-alam kung paano nag-work ang social media. Kapag ikaw ay mahina ang loob, putangin na, huwag ka na mag-social media. Alam mo, kasi inilalantad mo sa publiko yung iyong buhay. Tapos natatakot ka na may mag-comment sa'yo. What do you expect? May mag-comment sa'yo na masama. What do you expect? Ganyan naman lahat. Magko-comment ang mga tao sa'yo, hindi para sabihan ka ng maganda, kundi sabihan ka ng pangit. Tandaan mo yan. Kapag konti na lang ang nagko-comment sa'yo ng pangit, maniwala ka, dun ka malungkot. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin, nawawalan ka na ng views, nawawalan ka na ng ilaw. Yun lang yun. Mas mahalin mo yung mga nagko-comment na masama sa'yo kasi mas active sila sa'yo kaysa sa mga gusto ka. Mas active yung mga hate ka na gusto ka makitang bumagsak. Tandaan mo yan. Kung bakit na mas naiirita. Kung hindi niya naman ako binato ng ganun, kung hindi niya ako sinaktan ng una. So, doon pa rin tayo, no, sa issue nila last week na nagbatuhan sila. Alam niyo naman na yung full story. Pero, again, nagkaayos na sila. Ikaw yung may problema. Sige, okay ganito, Emma. Si Emma kasi is bago pa rin sa Grace Yan, Family. dito na, So dito siguro na. nangangapapala sa mga ugali natin. Masyadong sensitive si Emma, nakikita ko, lalo yung emotion niya. So, Talagang dito, mga kahombre ko, actually, hindi ko talaga alam, no, na kapatid to ni Tonet. Hindi ko, no idea. Wala talaga akong kaalam-alam. Kasi, ang mga nakakasama ko lang naman talaga, si Tony at saka si Merk. Hindi ko kilala to si Wamos, actually. So, nagulat ako, and actually, now na nalaman ko na kapatid pala siya ni Tonet, meron silang pagkakatulad, no, bilang magkapatid. Tulad niya ng napakahina ng kanilang mga loob. So, eto, ang bilis niyang magpa-apekto sa kung saan-saan. Ganon din si Tonet. Nakita niyo naman na konting nag-a-anxiety. Ganon din yung kanyang kapatid. And medyo may similarity din sa boses nila and the way they talk. is mali talaga yun. Hindi ko sinasabing tama si B, pero B ngayon, gusto ko. Pero nakakatawa, di ba? So, cotton buds talaga. Totoo na dami nag-comment, ba't ako tumatawa. Pero yung cotton buds, ba't ba naman ka-cotton buds yung taong natutulog? By the way, B, gusto ko ngayon, lahat ngayon, para maayos na to, matigil na yung drama, mag-sorry kaya Emma. Yan. Lumapit ka na kasi. sa part na to, pinasa Diyos ko na lang talaga lahat. Kung ang Diyos nga kaya magpatawad. Sino ba naman ako, di ba? Tao lang din ako. At alam kong bawat tao nagkakamali. Mag-sorry ka na, sige na, B, sige na, hayaan mo na. Sorry ka na. Pamili tayo dito. Sorry, Emma. Rarampa pa tayo. Kahit ano mangyari dito na tayo kakawahiwala. Ayan, nag-sorry na siya. Buti na pabarangay mo ako. Sorry, Emma. Hindi ko talaga sinasadya ang lahat. Totoo ka. O, diba? Hindi siya seryoso. Siya ako seryoso ako. Oo, ba't ka Hindi siya ganyan. Hinihingi ko ng pasensya ang lahat, eh. Pero dito nag-sorry siya ng seryoso eh. Mabuti na lang, mabuti ang puso ni Emma. Ganyan talaga kaming mga pusong babae. Mabilis magpatawad. You, ha? +2 ka sa langit. Ano mga sabi mo, Emma? Okay ka ba doon sa sorry sa B?
Okay naman. Kung ayun naman talaga yung character. Pero syempre, ayoko lang din na si bilang yung mag-sorry. Gusto ko kahit pa paano humingi ka rin ng pasensya. Hindi, joke lang. Ayoko na mag-sorry. Yan na. Ayan na. Hindi ako mag-sorry na din talaga kasi nakita ko, napanood ko rin yung video. Medyo worse nga yung nagawa ko sa'yo. So, sorry. Yun. Pero yun po, hindi ako natatakot mapabarangay or kasuhan mo. Gusto mong ituloy go lang. Pero ako nagsorry ako from the bottom of my heart. I'm so sorry. O, yan. So, dito, mga kahombre ko, tas tinatanggap naman ni Emma yung sorry ni B, sinabi niya dito sa interview niya. So, dito, mga kahombre ko, natatapos na yung sinabi ko sa video ko before, tungkol kay Wamos. Natatapos na yung sinasabi na kakasuhan daw ni Wamos si B. It's over. Kasi publicly, tinanggap ni Emma yung pasensya ni B. Ano na ang ikakaso ni Wamos ngayon kay B? Wala na. So, lahat yung angas ni Wamos ay nawalan ng silbi. Malas Wamos, Lintek. Tag-ina. So, dito, nagulat ako kasi may biglang umentrance. Ano pa ako niya na? Totoo, ang dami niyang sinasabi pero wala siyang sense. Ay! Come back! She's back. OMG. Dumating ang tunay kong madam, si Pam. Nagulat nga ako eh. Ang blooming niya ngayon. Grabe, ang fresh. Kaano ako dyan, madam? You, ha? I miss you! Oh my God, ang sexy. Ang sexy mo naman! So, eto na. Bumalik na si Pam, mga kahombre ko. So, alam nyo na. Magkakandaletse-letse na po ang buhay ni Dimple. Para naman sa akin, ulitin ko lang, no? Ang aking best friend na si Merk ay hindi niya talaga deserve si Pam. Kasi alam niyo naman yung storyline ni Pam na kung ano mga gusto niya, kung ano-ano mga trip niya sa buhay niya, na kaya patuloy na nauubusan talaga ng pera si Merk dahil kay Pam. Alam niyo yun, wala nang ginawa si Pam kundi manghingi. That's how she is. So, ambisyosa siyang tipo ng babae na madami siyang gusto sa life niya na dapat si Merk yung magbibigay. Nagulat ako na she came back and pinakita niya na nagsiselos siya, na kung may tatay pa nga daw ba yung anak niya. Pam, para sa'yo, huwag ka mag-alala sa part na yan. Kasi si Merk naman ay hindi ganun. Si Merk ay hindi kayang ipagpalit. Ang tanong, ikaw ba, kaya mo bang hindi ipagpalit si Merk? So, yun ang problema sa isang banda. I really hope na hindi sila magkabalikan, si Pam at si Merk. Kasi conflict of interest to kay Merk. Kasi it's either money or talagang miserable life. So, parehas lang nilang pinapahirapan ng kanilang mga sarili-sarili, mga kahombre ko, for me. Sabihin nyo naman, masama ako dahil may anak sila. Kaya nga naaprubahan na sa ating batas yung divorce, di ba? Yung absolute divorce. Kasi dahil sa mga gantong storya, sometimes nagkakamali ka talaga ng choice. And sometimes you need to move on out of it. Kaso, marupok si Merk. Si Ate Pam pala, paano ba naman kasi kutis labanos? Tsaka parang may sariling ilaw. Na sobrang ganda. Hoy, taray. Ay, pasensya na si Mano! So, napahiya siya dito. Dimple. So, dito sa bandang to, mga kahombre ko, wala nang ibang ginawa si B, kundi ang siraan si Merk. So, dito pa lang nakikita na nating lahat na hindi na naman magiging maganda ang sitwasyon ni Merk at ni Pam dahil kay B. Kasi si B po, magmula nang dumating si Pam, wala na siyang ibang sinabi kundi yung hotdog na ipinrep ni Dimple kay Merk. Paulit-ulit siya doon sa tender juicy joke niya na sinabi ni Dimple. So in short, finifeed niya si Pam ng mga masasamang ginawa kuno ni Merk, which wala naman talaga na action, di ba? So dito pa lang foul na agad si B. Kasi bigla siya nagbago, nag-switch siya. From pro-Merk siya, bigla naging anti-Merk na siya totally na naman. So bumabalik na naman yung dati niyang estilo, dati niyang ugali. So this is the sad part. Siyempre, tandaan nyo na si B yung main factor kung bakit lumabas yung tunay na ugali ni Pam na nakatago lang pala sa loob. So, yun yung nakapagpasira sa Grace family. Pangluloko. Hindi ba kita niloloko, asawa? Ginagawa mo pang nagala. Ginagailan mo pa itong mga reality show. Pero ba, wala mo nung ginagawa mo sa maa. 'May multo ata.
Ops! Umiiyak na naman. Sarap mo dyan ah. Bakit? Ba't ka umiiyak na naman? Iyak ka ng iyak, no? Best actress ka na naman ata ngayon. Di ba wala si Dimple? Kaya nga, dalawa kayo sa kwarto. Ba't ka mamangilanya ka? Bakit? Ganun yung nararamdaman ko kasi nahuli ko siyang nagjajakolte eh. Gawin, totoo mo? Nahuli ni Emma si Lawrence na pinagjajakulan siya. So, stating na habang nagjajakol, nung lalabasan na daw siya, ang sinabi daw is, Emma, Emma. So, nag-ano na agad si Emma na kesyo, eto daw si Lawrence ay siya yung iniisip at pinagjajakulan. So, minamanyak siya and everything. That's crazy, man. Sobrang manyak ni Lawrence, mga kahombre ko. Alam mo, Jacolero. Oh, wait lang. Wait lang ha. Alam mo na, nag-review ako ng CCTV. Alam mo na. Ano nakita mo? Hoy, hindi kita nakita. Tumatay. Nakatayo ka. Eh, nag-short eh. Tapos na. Tama, akala ko tomboy ka. Bitomboy. Bakit niya pinapabuksan yung pinto? Buksan mo to. Sige, kung di ka nagjajakolte, buksan mo to. So for me, parang nahuli niya, pero parang ang lumalabas is gusto niya pang makita, parang interested si Emma, alam niyo yun. Naniniwala ako kay Emma, tsaka naaawa ako sa kanya. Pero alam mo Diba? yun, 50-50 yung utak ko. Kasi, nung napanood ko yung CCTV, tang inakabaligtaran. Emma, ano na nakakahiya ka? Shoot ka! Hindi naman pala nagyaya, ikaw yung katok ng katok dyan. Kulong to. Ayan. Oh, pinipilit na yung masulas buksan ng pinto. Yan na, Emma. Tangina mo! Bakit ano ba sabi? Ano ba sabi? So si Emma pala yung nagyayaya na buksan yung pinto. Ay nako. Anyway, sige ako naman mga kahombre ko ay hanggang dito na lang to. Sa isang banda ako ay mas excited na malaman ang mangyayari, kahahantungan ng Grace family. Lalo na't marami ng bagay na lumabas, marami ng mga issue na lumabas. Gusto ko marinig yung magiging sagot ni Merk next week. So na-excite ako sa isang banda kung ano ba talaga ang mangyayari. So, yun lang mga kahombre ko. So, sa ngayon, yun na yun. Ingat ang lahat. One love, good fucking vibes. Abangan natin next week kung ano ang sasabihin. Kung ano ang sasabihin ni Merk kay Wamos or what. Pero alam na natin na nagawa na natin ang sagot ang lahat. Hi. One love, good fucking vibes.